Lagi kami magkahawak ng kamay. Hanggang hindi mo na narinig yung salita niyo dahil mahirap, kuya. Sino yun? Kapatid ni Dennis Padilla. Nakaipon ka na rin ba noong panahon na yun? Hindi. Ano ka? Hindi ako. Ito yung reality talaga ng buhay artista. Pag may project, may pera. Pag walang project, walang pera. Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam. Pera at buhay, ito ang tunay na usapan. Mula sa simpleng pamuhay hanggang sa pag-akyat ng entablado sa showbiz, siya po ay naglakbay at naging kahanga-hanga ang kanyang landas. Nako, kilala siya isang versatile actor, pwedeng comedian, pwedeng dramatic actor, pwede rin siyang sexy star. Kung may kukuha. Ngunit sa likod ng tagumpay at ngiti at totoo lang, may mga pagsubok ng hinarap at nalampasan niya to at ano ang kanyang mga natutunan sa pagdambay. Samahan niyo kami sa makulay na kwento ng buhay ng walang iba kundi si Mr. Gene Padilla. Yes! Chinky, good to see you. Long time. Oo naman. Sobrang tagal na. Oo, Gene. Time nakita. Gene, bago sa lahat, probably sabi, Gene Padilla. Kaano-ano mo si Dencio Padilla? Siya yung aking tatay. Since Since birth. birth. Oo naman, alam ko na. Siyempre, pagka tatay si Dencio, may kapatid ka ring artista. Yes, si Kuya Dennis Oo. Padilla. Si Dennis naman, yun nga, nagkasama kami. Kaya kami nagkakilala ni Kuya. Gene, Kuya Gene tuloy. Ni Gene. Oo. Oo. So, kwento mo nga yung buhay ninyo. Siguro, yung simula ng pagkabata ka, ilang kayo magkakapatid? Bali, kami, 8. Ha? 8 kami magkakapatid na talagang masipag lang talaga si tatay. Hindi lang sa paggala. Hindi naman uso dati family planning masyado. Masipag siyang ama, napaka-responsable. Iriyan mo yun, 8 kami magkakapatid na halos nagpangkita-kita na sabay-sabay nag-aral sa pribadong eskwelahan. Private? Yes, mula kinder hanggang college na tatay ko lang ang sumusuporta. Si Mama, housewife. Si Mama, housewife. Pero nung elementary kami hanggang high school, may mga kaklase kami nila, kuya, hindi man lalaki, tsaka mga kapatid kong babae na pag malapit ang bahay mo sa school namin, pwede kang lumabas. Meron kami lunch pass. So doon kami kumakain. Then yung mga kaklase namin, doon na rin kumakain sa bahay, pero may bayad yun. Nagluluto na rin. Kung mahilig magluto na rin. So, gaano kalayo ang walking distance ba? Mula sa bahay hanggang sa school namin, siguro mga 100 to 120 meters. Malapit na. As in, malapit lang. So, kayo kumakain doon para mas tipid na. Magtipid, oo. Tapos dumidiskarte si Mama. Si Mama, nagtitinda-tinda si Mama. Nadiskarte rin yung nanay ko. Kumbaga, ang tawag natin doon, extra, pang budget sa pampamilya. Wow, grabe, no? Oo, kaya Kuya Singkit, pag dati tatandaan ko, almusal, dapat sabay-sabay. Pag tinawag kang kain na. Kasi, bilang din yung kunwari, isang fried chicken, tig-iisa lang kayo. So, naglalagay lang ng sabaw nanay ko para malakas din sa kanin, sa sabaw. Diskarte rin, no? Pang ilang ka sa magkakapatid? Bali, 5. Si Dennis? Panganay. Kasi kami, Kuya Chinky, 5 boys, 3 girls. Alam mo naman natin, yung si Kuya Dennis mo, nag-artista. Siya ba yung pinakauna nag-artista? Oo, si Kuya kahit nung bata, siya yung nauna. Tapos eventually, lahat kami, nung mga bata kami, nag-artista rin kami. So may experience kami lahat ng mga bata kami. Kaya lang tatay, masyado siyang disiplinado pagdating sa pag-aaral. Tsaka ang prinsipyo ng tatay ko, sabi niya, kayo lang yung trophy ko talaga. Yung mapagtapos ko kayo lahat. So kami, nagpursigi kami na mag-aaral na sa kolehiyo pa rin. Speaking about Tatay Dencio, ako pinagpala rin. Siyempre, nung nakasama ako sa pelikula, nakailang pelikula, may Tatay Dencio. Ibang klase talaga yung professionalism, work ethic, at saka talagang hindi na-relate yan. Hindi, At saka pagka umiksena na, kahit nabaguhan ka, bubuhatin ka. Suporta. Sa kanya ko nakuha talagang disiplina. Sige, ano yung hindi mo makalimutan na sinabi ni Papa? Sabi ni tatay sa akin, lalo na nasa comedy ka, sabi niya sa akin, Gene, lagi mo tatandaan. Kagaya ikaw, sabi niya, nakita ko mo, makulit ka, naturalesa. Dapat lagi naturalesa. Iba kasi raw yung natural na comedian. Kasi sabi niya, pag ginawa ka ng comedian,
hindi ka magsasucceed. Tsaka yung disiplina, sabi niya, laging komedya, maging drama, laging tatandaan, mata, ito. Sa mata mo pa lang, nakikita na nila, nababasa na nung viewers at saka nung audience. Siyempre, 8 kayo magkakapatid. Hindi naman sa ayaw ibigay ni papa mo ang gusto nyo. Pero may hangganan. Ano yung mga hindi mo... Sinanay kasi kami ni tatay doon sa salitang mga anak, pag meron. Pag wala. Oo. Ano si tatay generous din Alam namin pag meron, alam namin pag wala. Kaya kami natuto kami, pag kunwari may gusto kaming bilhin, yung baon namin nakatiting, tinitipid-tipid namin. Kasi ang puhunan din namin mula nung bata kami, sa kalsada man o sa paaralan, yung pakisama. Na hindi namin sinesegregate yung sarili namin na bilang anak na artista. Mas mababa kami dun. Kung ito sila, mas mababa. Yung humbleness ba, bit-bit namin lagi yun. Kaya marami natutuwa sa amin. So yung mayayaman namin kaibigan, recess, Gin, huwag ka nang, hindi mo kita. Yung baong ko lang na mag-college ako, Kuya Chingy, 20 pesos. Basta ang naiiwan sa akin, labas lahat ng pamasahe, is 8 pesos. Ang pasok ko, 7 to 7. Paano kain? Kadalasan, ang binibili ko lang, isang kanin. Tapos, yung suki namin na kinakainan sa Bimapa, sa likod ng CEO, merong masarap na sabaw doon. Asado, kaya adobo, nagsasabaw lang ako. Oo, sabaw lang. Kaya nasanay ako nung gano'n na talagang wala, hindi ko masabi siya kung artista, tatay ko hindi. Sila na mismo yung, Gin, parang di anak na artista, ulam, sabaw. Kaya minsan sila na, Gin, anong gusto mo ulam? Din kita. Dalawang na parang na-realize ko, Gin, at mga kaiponaryo, kahit walang-wala ka sa buhay, kung marunong kang makisama. Yes, may balik Tsaka yung nakita nila na inahalagahan mo rin sila. Habang kinikwento mo, Gin, alam mo, nagbalik tanaw tuloy rin ako Nung high school, ganun din ako. Pero walang sabaw. Di ba? Hindi, alam mo, mainit na kanin at nor seasoning. Kami kasi, Kuya Chingy, pag nakakita kami ng ketchup, na yan siya bagong inin. Yun na rin. O kaya meron kang kamatis, tsaka yung bagoong, halo mo lang. Sasabuin mo sa kanin. Mainit. Pwede. Laban na yun. Ano pangarap mo naman ng bata? Ang pangarap ko talaga dati magpulis. Kaya lang, nung nagtapos ako ng college, nag-PA na ako Kuya, kaya inabot ko kayo yung kasagsagan ng Audi Boys Anong taon yun? 87 ba? 88? Yes, mga ganyan, 86, 87. Sumasama na ako Kuya. Nag-PA na ako sa kanya hanggang mag-lunch date. Nag-PA na ako ni Kuya nun. Pero during that time, pinapasweldo ka ba ni Kuya? Binibigyan ako allowance si Kuya weekly. Kaya Kuya, nung maging artista ako, tapos may PA, ina-advise siya, alam mo, dati, yung trabaho mo, yan ang trabaho ko. Kaya lang sa kapatid ko. Pero hindi ko tinuturing na kapatid. Ang tingin ko kay Kuya, boss ko pa din siya. Kasi sa kanya ako kumukuha nung magkakakitaan ko. Kaya Kuya, tatandaan ko SST, meron dyan, di ba nauso dati yung magpo-promote ng pelikula, tapos acting. Tama. Kadalasan kami ni Bayani ang ginagamit sa SST. Kami ka-eksena nung contestant. Tapos tatandaan ko, tuwan-tuwa ako noong 1990s. Ang bayan sa amin ni Bayani, pag may sari-sari story, good for 1 week, Monday to Friday, magkano? 200 a day. 1,000 a week. 1,000 a week. Tapos sa sari-sari stories, binabayaran kami ni Bayani nun 100 a day. So meron kami 1,500 weekly. Pero ang sweldo ko naman kay Kuya nun, weekly, mga 2,500. 10,000. So 10,000. Malaki na rin kinikita mo during that time. Nung time na yun, tumutulong na ako sa nanay ko, tsaka minsan sa mga kapatid. Single ka pa nun? Single pa. Pero during that time, nakakaipon ka ba? Hindi, dahil binata ka So, during that time, Gin, hindi mo masyado pang siguro naintindihan yung halaga ng pera na... Oo. Hindi talaga, hindi ako marunong mag-handle. Up to lately lang. Kuya, last year lang kami ni Mrs. naka-avail ng property. Oo. Hindi ko rin na masisi kasi nga marami rin ako anak. Tapos, natulong din ako sa mga kapatid ko. Lalo din sa bunso namin. Kay mama, lagi rin, tsaka yung mga kaibigan ko, kababata ko. Kuya, kahit sa messenger, hanggat makakaya ko, lahat ng humingi ng tulong. Yun naman ako naman. Si Kuya ganyan din.
Generous kami talaga. Pero minsan kasi, ito lang mga kapatid, no? Walang masama na tumulong, pero make sure lang mag-iwan ka rin para sa sarili. Mm-mm. Kasi minsan, di ba, sa sobrang mapagbigay, yung mismong, walang naiiwan. Wala yun. Siyempre, alam mo, ito lang reality. Nauna si tatay, sumunod si Dennis. Hindi ba mahirap na parang nabubuhay ka sa mga anino ng dalawang malaking? Siyempre, during that time, maging sino ka man. Yeah. Di ba? Bad boy. Laki nung Dennis O, Padilla. malaki, di ba? Opo. Hindi ba mahirap na, ayun nga, Mahirap, kuya. Kasi na year 2000, tinawagan ako ng GMA. Actually, nag-refer sa akin doon si Kuya Randy Santiago. Santiago sa Kulkalang. Nung una ako pumasok sa GMA, ang bit-bit ko pa, Dencio Padilla Jr. Tapos, napunta ako doon. Magkasama kami sa show ni Dennis. Noong time na yan, Magkasabay kayo? nagkasabay kami. Nauna siya. Tas Cool ka lang, cool ka lang. Sa Kulkalang. Okay. Tapos, noong time na yon, nahirapan talaga ako. Kasi, andun yun nga yung Dennis Padilla. Hindi ako maka-diretso. Kasi, pag sinabing, sino yun? Kapatid ni Dennis Padilla. Kasi dati kay Dennis, gano'n din. Sino yun? Anak ni Dencio Padilla. Anak ni Denso. Ako naman, kapatid ni Dennis Padilla. Oo. At anak din ni Dencio Padilla. Oo. So, hindi ako makagano. Noong time na kinuha si Kuya Sandos, yung grupo ko na isa manager namin, si Long, Brad Pitt, Jeffrey Tam, Dagul, ako, si Direk Ipepilino. Dapat kasama ako sa pakete na nilipat sa DOS, Channel 2. Kinausap ako ni Kuya kasi si Kuya nauna na lumipat sa DOS na kinuha. Tinawagan niya ako, parang 1 week lilipat na. Sabi ni Kuya Dennis sa akin, Jean, huwag ka na muna lumipat. Bakit? Pagkakataon ngayon, mabuo mo yung sarili mo dyan. Unang-una, wala na ako dyan. Pag pumunta ka dito, andun na naman ako. Sabi niya, pabiyaan mo, buuin mo yung sarili mo dyan. Kita mo, wala na si Long dyan, si Brad Pitt, si Tagul, Tama. Jeffrey Tam. Gamitin mo na yung pagkakataon na yun, tapos pagbutihin mo. Eventually, napuno ako ng proyekto sa GMA 7. No. At under Jean Padilla na. Jean Padilla na. Sige, since pinag-usapan natin yan, di ba, yung parang during that time, medyo regular na ang income. Income, Oo. Nakaipon ka na rin ba noong panahon na yun? Hindi. Ha? Hindi. Ano ka? Hindi ako ipon. Hindi ako nakaipon. Bakit? Masyado akong galante. So, lahat, sagot ko eh. Punta ako sa Caloocan, mga kababata, treat mo, inom, kain. Pag may nangingi, bigay. Ganun na nangyari. Kaya ko, parang ang dating, isang kahig, isang tuka. Pag walang trabaho, wala din pera. Umabot sa ganun na nasisiro. Pero hindi na rin biro ang bigayan noon, nung panahon. Oo. Magkano yung kada sitcom na noon during that time? Hindi, nung early 2000, nung pumasok ako sa GMA, ang per taping ko sa Kulka lang is 2,500. Okay. Once a week ang taping ng sitcom. Tapos mga year 2000 po, doon lang ako nagkateleserye. Na ganoon din, mababa pa din, mababa. Hanggang adjust yung sahod. Hanggang lumaki ng lumaki. So, yun. Grabe, no? Ay guys, ito lang sabihin ko po sa inyo. Kaya, una talaga, siguro, pag kumita tayo, kailangan, marunong dapat talaga tayo na humawak ng pera. Kailangan may discipline ka talaga, mag-ipon ka. Kasi whether you like it or not, hindi araw-araw na may papasok na pera. Hindi araw-araw Pasko. Oo. Pangalawa, okay lang tumulong. Pero again, wag naman sobra-sobra. Pero ito ba, may pagkakataon ka ba ng mga taong tinulungan mo nung ikaw naman ang nangailangan? Sila pa yung taong tumalikod sa'yo? Madami. Most of them are politician, mayayaman na businessman, na alam mo yung pagkailangan ka nila, lalo ngayong panahon na to, Kampanya. diba? You always do good and you always do best. Diba? Na minsan nga dahil tinuring mo kaibigan. Oo. Minsan naninimutan nila na, kahit ganito yan, may presyo yan. Oo, yung parang, Totoo yan. di ba? Diba? Tapos sa masakit mo, Kuya Chinky, sa kilala niya politiko, Oo. ibabato pa niya, ito nakuha ko lang ng ganyan. Oo. Di ba? Dapat pagkaibigan mo nga, pahalagaan. Dapat nga, magbigay sila ng mas malaki. Yes. Kasi magkaibigan tayo. Huwag mo aabusuhin, di ba? Kaya minsan nandala na ako. Yung worst sa'yo nangyayari na kailangan mo ng tulong. Minsan hindi ka ma-replyan mo. Palimutan. Sabi ko,
Kaya ganun. Guys, warning lang may mga gumagawa po ng mga fake AI videos using my name para mag-endorse ng investment. I will never endorse any type of investment. If may makita kayo, please report it right away. Ingat. Back to our regular programming. Pero ako kasi kuya, okay lang sa akin eh. Nung una, ganun ang thinking ko. Pero ako, mula yung narinig kong mga salita sa isang tao na sabi niya, hayaan mo nang gumawa ng mali sa'yo. Dahil alam mo, balang araw, darating yung oras na maiisip nila kung ano yung tama. Kasi ang masakit pa niyan, baka huli na nung malaman nila kung ano yung tama. Sige, pag-usapan naman natin yung lahat tayo may mga pagsubok sa buhay. Ano yung isa sa pinakamalaking sabihin mo pagsubok na dinanas mo sa buhay? Actually, dalawa eh. Pero ang pinakamasakit sa akin noong 2018, Kuya Chinky, nung nasa probinsyano pa ako. Probinsyano. Oo, matagal Kasama ako ni Coco Martin. Yes, oo, matagal ako dun. Oo. Gaano katagal dun? Siguro mga 1 year mahigit. Ay, ito naman ulit ang tanong. Ay, nung probinsyano, nakaipon ka na ba? Hindi. Pero hindi, kuya. Yun yung time na sinabi ko sa'yo na baon ako sa utang dahil umabot ako na bago ako mag-probinsyano. Almost 2 years ako na wala akong regular show. So, meron ako papitik-pitik lang, celebrity basketball, kanta-kanta. Kumbaga, yun yung pantawid ko. Kulang na kulang yung pantawid. So, nung unang 2 sahod ko, ang ginawa namin, yung bayad naman kami ng bayad na utang hanggang mag-clear. Guys, ito yung reality talaga ng buhay artista. Pag may project, may pera. Pag walang project, walang pera. During that time, 2 taon, di ba yung racket mo lang, yun yung Tawid. Oo. Kulang na kulang dahil lahat ng mga bata, di ba? Oo, may ang hirap talaga. So, nung bumalik ka na, nakabawi ka na, ilang buwan mo tinabawin para mabayaran mo lahat ng utang? Siguro mga 6 to 7 months. Kasi siyempre, kuya, hindi ko naman pwedeng mabayaran ng malaki ang kagad dahil siyempre may pamilya ka eh. Itatawid mo rin yun eh. Tama. So, unti-unti ko na, mahal, ito, bayad mo muna dito, ito muna bayaran mo. Kunwari, sabay-sabay, hatiin mo muna to. Kasi may listahan siya eh. Just nag-update siya. Buti marunong siya sa ganun. So, nagulat ka na lang na lately nakabili ka na kami ng 200 square meter na lupa sa Malolos. So, di ba, ang next step, unti-unti, mapatambakan tsaka mapabakuran. Yun naman ang aim ko. Kasi, sabi ko rin sa sarili ko, kailangan maiiwan akong bubong sa mga anak ko. I'm 56 years old. Tapos ang youngest ko is already, 7 years old. Yung isa, 8. Then I have a 15. Di ba? Mahaba pa yan. Sabi ko nga, mabuti yung Diyos sa akin eh. Na lately, tumapos ako ng 4 na pelikula ng puro independent, full stream na movie. Wow. Nakakatuwa lang. Yung 2 dun, isa ako sa bida. Wow. Pero yun nga, gusto ko sana matanong sa'yo, ano yung natutunan mo, di ba? Sa ganun pa ulit-ulit na lang yan eh. May project, meron. Pag wala, ang hirap. May natutunan ka ba? Oo, yan. Yung kailangan talaga magtatabi ka eh. Hindi, kunwari, kumita ka 10 piso, dapat tabi mo man lang kahit 2 piso, 3 piso eh. 7, gawin mo na yung obligasyon mo. Di ba? Dapat may tabi ka kahit nga piso lang eh. Dapat meron talaga eh. Meron talaga kasi pagdating ng oras na kailangan mo, may mahuhugot ka eh. Kasi anong nangyari, nung oras na kailangan ko, walang-wala ako. Ang gagawin ko, uutang ako dito. Di ba? So, nagpatong-patong. Wala ako, nangutang ako dito para pantawid. Tapos susunod na naman, wala ka na naman. Utang ka naman sa iba naman. So, nagpatong-patong siya. Nagpatong-patong. So, isang lesson yun na kailangan talaga dapat noon ko pa ginawa. In other words, ladies and gentlemen, ito ay para sa inyo at para kay Gina rin. You cannot solve a permanent problem with another problem. With a temporary solution. No? Kailangan permanent. No. Alam mo, pinakamaganda niyan talaga para sa mga taong nakikinig at nanonood. Sikapin mo ngayon ng partner mo na makaipon ng tinatawag na emergency fund. Po. Ano may emergency fund? Parang ano yung sa sasakyan, may spare tire. Bakit? Pag na-flat ka, may kapalit. So, dapat meron din tayong, kunyari, ang buwan na gastusin mo, 50,000, sample lang yan. Sikapin mo ng 1 buwan.
na makaipon ka. Tapos 2 buwan, 3 buwan. Pinakamaganda niyan, 6 na buwan. So, 50,000 times 6, 300,000. Para just in case kung humina ang project, meron kang 6 na buwan na Pagtawid. oo, na wala kang uutangin, na kampante ka, makakapag-isip Saka ka. I'm sure yung natabi mo yun, dahil nga alam mo walang parating, titipirin mo rin yun eh. Oo. Hindi mo rin kagad mauubos yun na kumbaga nakaalat siya sa 6 months, pero for sure, dahil alam mo na, titipirin mo pa yun. Pwede mo pa i-stretch pa. Oo. Sige, let's go na to yung isang, yun nga, nung malaking pagsubok noong 2018. 2018, Kuya Chinky, Wednesday, June 27, nasa hospital niya anak ko. Pero nasa set ako sa Antipolo. Tinawag sa akin noong ex-partner ko na si Justin nga ay nasa naka-confine. Ano siya, 6 years old na babae. Thursday, sinabi ako na pumunta ka na sa hospital. Akala ko okay lang. Pumunta ako ng umaga. Nakakita ko yung anak ko talagang hirap na. Inaabot niya yung 4th strain ng dengue. Kasama ko si Kuya nun sa hospital from Thursday hanggang mawala siya ng Friday ng early in the morning. Yun yung pinakamasakit na nangyari sa akin na mawalan ng anak. Halos 2 taong kong bit-bit yun na Na-depress ako. oo, pag mag-isa ako, umiiyak ka na lang. Pag gising mo, umiiyak ka na lang. Bago ka matulog, umiiyak ka na lang. Naalala ko pag weekend, sinusundo ko siya, yung kotse, ito siya, hindi kami magkahawak ng kamay. Gagawin niya, Daddy, love you too. Hanggang hindi mo na narinig yung salita niyo dahil wala na siya. Mahirap talaga. Yung unang pagsubok na yun. Pero may sinabanggit ka pang pangalawang malaking pagsubok. Ano yun? Meron, Kuya. Nung time na mga magto 2 years na ako walang trabaho, back 2010, pumunta ako doon sa network. Tatandaan ko na wala na ako sa sasakyan. Wala doon sa tinitirang ko, nag-jeep ako. Wala akong pera na tanong eh. Parang pera ko sa bulsa, parang nasa 300, 200. Punta ako sa kung anong floor sila. Tagalin nila akong talent eh. Talent na lang. Boss, may isang boss dito. May isang silya, Kuya Chinky. Magandang hapon po. Sumagot yung isa. Oh, ma'am, ganap na trabaho. Si Jean. Sumagot yung boss. Sabi, sige, tawagan ka na lang pag meron. Sobrang sakit, Kuya. Tagal nila ako artista. Hindi man ako napaupo eh. Alam mo, Kuya, pagtalikod, sige po, tutuloy na ba ako? Kuya, pagtalikod kong gano'n, grabe. Iyak ako na iyak. Iyak ako na iyak hanggang makuwi ako. Hanggang sa jeep. Inabot pa ako ng ulan. Basang-basa ako habang wapanik sa bahay na inupa ako. Sabi ko, wala pala ako importansya. Hindi pala ako. Parang ang dating hindi ako tinuring na. Parang walang alaga, no? Walang alaga. Sabi ko, ano pala yun? Sakit. Sabi ko, sakit. Tagal ko sa kanila. Pero alam ko naman ano yung trabaho ko. Naging professional naman ako. Disiplinado ko. Diba? Kaya naramdam ko, ganito ba sa industriya? Tapong ka lang. Trapo ka lang. Kaya naalala ko yung sinabi sa akin ni Kuya Daboy eh. Ni Rudy Fernandez. Sabi nga, hindi siya trabaho na tulad mo. Hindi totoo yung loyalty. Pag hindi ka na kailangan yan, hindi ka na kailangan yan. Hindi ka na nga papansinin. Baka hindi ka pa nga i-text mo yun o tawagan mo. Hindi ka na replyan nyo ngayon. Totoo. Di ba? Masakit na katotohanan. Guys, ito lang. Ito ni Jindo. Nagpa-flashback din sa akin. This is one of the most ungrateful industry. Pag kilala ka, sikat ka, gagamitin ka talaga. Pero pagka wala na. Siyempre, ngayon medyo may project. O ngayon naman, meron ka bang plan B? Siyempre, una yung lupa, mapatayo ng bahay. Mag-iipon sa trabaho. Pangalawa, kailangan ko maghanap ng pagkakita ng negosyo. Dati pa, Kuya, matagal ko ng pangarap kasi mahilig nga ako magluto. Alam mo ba, Kuya, sa lahat ng teleserye ko, meron akong pagkain para sa lahat. Sa crew, up to now. Sa crew, sa artista, technical department, sa directors, grupo nila, lagi akong nadala ng pagkain.
Minsan, doon ako nagluluto sa set or minsan nagdadala ako ng pagkain na luto na, iinit na lang nila. Hindi ka nag-iayabang, pero Nagsishare ka. nagsishare talaga ako yun. Nakikita ko kasi yung hirap nila, di ba? Kumpara sa'yo, share niya. Pero minsan may maririnig ka pa yun. Parang andadan, nagpapasikat ba to? Mula sa tatay ko, kay Kuya Dennis, tsaka hanggang sa akin. Ganun lang kami talaga. Napakaganda ng storya ng buhay talaga ni Gene, no? Siguro, Gene, sa pagkakataon na ito, anong may ipapayo mo? Una, I think sa dalawang grupong tao. Una, para sa mga tao na walang anak. Di ba? Siguro, kayo may mga anak, dapat talaga bigyan nyo po ng oras. Kasi sinabi nga nila, pagkapanganak po lang natin, alam nyo po ba na nakatakda na? May expiration na tayo, hanggang dito ka lang. Kaya lang, masakit sa akin, yung bata, 6 years old pa lang, mahirap tanggapin. Pero, kasi napakasakit, traumatic. Pero, siguro may dahilan, may purpose ang ating mana Panginoon. Kaya, lagi nyo pong bantayan, gabayan yung anak nyo. At yung bigyan nyo ng oras, lalo na pag lumalaki na sila. Dapat punuin nyo talaga ng pagmamahal. Lagi yung oras nyo yung special lagi, hindi yung pag may special occasion lang. Dapat bawat oras, minuto, segundo, talagang gawin natin special para sa kanila, sa mga mahal natin sa buhay. So, yun, Kuya. Gene, para naman sa mga tao naman na nakaka-experience din pag may trabaho, may kita, pag wala, isang kaig, isang tuka. Ano naman ang may papayo mo sa kanila? Sabi nga nila, maliit o malaki, kumbaga pinagkakitaan nyo pa rin, kinita nyo pa rin. Dapat ngayon pa lang, marunong na kayo mag-handle ng pera. Marunong kayo mag-handle ng finances. Kasi pag wala at ikaw ay burara, at the end of the day, ikaw din ang may problema. Salo mo siya lahat salo mo Lalo na kung, lari, ama ka, responsibilidad mo yun sa pamilya mo. Na hindi pwedeng maputol, diretso yun. So, dapat pag kumita ako na rin, pagpalay mo example, good example, kaya 10 piso, bayaran mo na lahat yung dapat mong bayaran, itabi mo man lang yung 2 piso o 250. Hindi mo namamalayan. Sabi nga ni Kuya, after 6 months, ito pala inaipon ko sa katabi ko. Katatabi ko. Ngayon, ang ginagawa nga namin, ang gawin nyo rin, minsan ganito, meron lang kayo na isang bag na nakatabi doon, nakasulok lang doon, pero gawin nyo, kunwari, 500, lagay mo lang doon. Tama, tago mo lang. Ganun. Minsan makakalimutan mo, Kuya. Tapos, paggalungkat mo, tsaka mo ang dami pa ng pera. May pera tayo ito. Yung inasip tayo. Yung kinalimutan mo lang. Yung kinalimutan mo lang, basta lagay ka lang ng lagay. Lagay ka lang ng lagay doon. Meron pang ako dati, Kuya, sa jacket, sa puso ng jacket. Lagay lang ako ng lagay doon. Na-find out ko minsan, nga pala meron akong inaipon doon. Pagkuha ko ganun, Kuya, ang laki. Kasi 1,000 siya ng 1,000. Merong 500. Ang laki-laki. Kaya dapat talaga, matuto tayo mag-ipon, magtabi, para pagdating nung wala ka, may mahugot ka. Old saying pero totoo real talk. Since yan ang pinag-usapan natin, ihamon natin sa Ipon Challenge, si Kuya Gene. Yes. Yan, ito yung Ipon Challenge. Kakasa ka ba sa Ipon Challenge? Oo, Kuya, gustong-gusto ko yan. Ito yung 60,000 Ipon Challenge. Opo. So, ang gagawin natin, simula ka lang kahit sa mga pa-20-20. Okay. Pag hulog mo, tataraan mo. Tara. Oo, tapos nalagay mo yung barya dito, pero papel. Okay. Pag nabuo mo yung 20, punta ka sa 50, 100, 200, palaki ng palaki. Hanggang mabuo mo siya na hindi mo na malayo, naka 60,000 ka. Kuya, gusto ko yan. Oo, bibigyan kita nito. Okay. Tapos, huwag mong kalimutan na isulat para saan ka nag-iipon. Okay, Kuya. Kunyari, di ba yung bahay, tambak? Panambak. O, ito muna. Oo. Tapos sunod, di ba, yung bahay na mismo. Yung panambak, yung pampader. Yes. So, ito rin, pwede mong gamitin para sa anak mo. Ito naman, dito naman, yung children's version, wala naman siyang, pwedeng barya lang. Okay. Oo. So, Kuya. Oo, bibigyan kita, at saka yung buong pamilya mo. At syempre, Okay. sama na rin natin para sa misis mo, di ba? So, ito rin yung mga books ko from Pulobe, Diary of a Pulobe. Oo, may negosyo. Yun. Di ba? Ayan, lahat buo. Bibigyan ko kasi. Kuya, dami to. Yayamanin. Oo. Merong may ipon, may budget, at utang free. Yeah. Ito yung utang free. Lagi ko nangyayari sa akin to. Paulit-ulit na lang.
Ulit-ulit na lang niya. So guys, there you have it sa araw na ito, sa pagkakataon nito. Napakaganda talaga, napakamakulay. At sana kapulutan nyo ng aral. At kung anong aral pa yung napulot nyo dito sa buhay ni Gene Padilla, i-comment nyo na lang. At Gene, paano ka mako-connect? Like for example, baka may mga producer na pwede kang ma-invite sa mga lalo na sa pag-host. Napakagaling na host po ni Gene. Huwag nyo nang pakantayin, ha? Pero kumakanta rin. Kumakanta rin. Kung mas mataas ang talent fee, kakanta yan. So, yeah. Oo. Ano yan? Sige, paano kayo contact? Pwede niyo po akong makontak personal sa aking messenger, sa aking FB, sa Instagram. Gene Padilla lang hanapin nyo. Pwede rin kayo sa wife ko, Chinita. Pwede rin kayo mag-inquire or mag-acquire. Kasi pag-inquire lang, sunod din mag-acquire. Tama. Guys, there you have it. Sana naman naliwanagan kayo, na-inspire po kayo. At kung meron tayong mga taong gustong imbitahan para sa ating next episode, pakitype na lang sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyap. Nawala rin ba yung childhood mo during the time when you were acting? I'll be very honest with you, Jinx. Talagang, I knew what I wanted at that early age. In-interview lang ako, one question. What do you want to be when you grow up? Nung napanood mo na yung sarili mo sa big screen, ano experience naman? Ano yung feeling? Alam mo, nakakatuwa, Jinky. I don't know why, but I really remember crying watching myself on screen. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.